Masayang bati, mga Ophirians. Ang video na ito ay karugtong ng courtship, wedding, and marriage. Sana napanood nyo ang naunang video para mas lalo nyo itong maunawaan. Bilang pambukas na talata, buksan natin ang salita ng Mesaya sa Matthew chapter 19 verse 16 hanggang 19. Just then a man came up to Yahawashi and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" "Why do you ask me about what is good?" Yahawashi replied, "There is only one who is good. If you want to enter life, keep the commandments." "Which ones?" he inquired. May nagtanong sa Mesaya, ano daw ang mabuti niyang gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ng Mesaya, sundin mo ang mga kautusan. Sumagot ang lalaki, aling mga kautusan? Sumagot ang Mesaya, verse 18, Yahawashi replied, "You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself." Sinabi ng Mesaya, huwag kang papatay, makikiapid, magnanakaw, at magbibigay ng false testimony. Igalang mo ang iyong mga magulang. Yan ang sinabi ng Mesaya na keep the commandments. Pansinin, ano ang mga binanggit ng Mesaya? Bahagi ng 10 Commandments. Kasama doon, ang thou shalt not commit adultery. May kumakalaban sa salita ng Mesaya. Sinasabi nila na wala ng kautusan. At sino ang leader nila? Si Paul. Ito ang pambato nilang salita ni Paul. Romans chapter 6 verse 14. You are not under the law, but under grace. Wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Para sabihin ko sa inyo, walang salita ang Mesaya na hindi na kayo sakop ng kautusan. Halughugin nyo man ang buong Biblia. Ito ang matatagpuan nyo. John 14:15. If you love me, keep my commandments. Lalabanan ulit yan ng mga fake worshipers. Romans chapter 7 verse 6. We have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Nakakawala na kami sa mga kautusan. Nasa new spirit na kami at wala na sa makalumang kautusan. Anong klaseng spirit ang ayaw ng kautusan? Liberal spirit, buwelo sa pakikiapid kasi hindi na daw sila sakop ng makalumang kautusan. Ang pagpapahalaga ng virginity ay matatagpuan sa Old Written Code na sinisipa ng doktrina ni Paul. Ang walang pakandungang pakikipagtalik kung kani-kanino na nakikita sa liberated nations ay bunga ng pag-abolish ni Paul sa Old Written Code. Ano ang reason nila? Faith and grace ang magliligtas, kaya hayahay ang buhay.
Dahil sa impluwensya ng Gentile Japhethite culture, may mga babaeng Pilipino na pinawalan na ng halaga ang virginity dahil bahagi lamang ng Old Written Code at iyan ay tinunaw na ni Paul. Sa mga naghahanap ng kaligtasan, huwag kayong susunod sa satanic doctrine ng mga alagad ni Paul. Mga alagad yan ng dyablo na nagkukunwaring puspos ng Holy Spirit. Dalisay at straight to the point ang salita ng Messiah sa John 14:15. Keep my commandments. At nagbigay siya ng mga halimbawa sa Matthew chapter 19 verse 16 hanggang 19. Kung ayaw nyo sa salita ng Messiah at si Paul ang gusto nyong sundin, pues kay Paul kayo humingi ng buhay na walang hanggan. Galit kayo sa konserbatibong paninindigan ng Offeryan Heritage Conservatory? Pwede nyo nang i-dislike itong video. Alam nyo naman kung saan kayo pupunta sa pagkalaban nyo sa salita ng Messiah. Magbaon na lang kayo ng air conditioner para medyo malamig-lamig ang inyong pupuntahan. Tandaan, binding ang mga kautusan. Thou shalt not commit adultery is one of them. Sa nakaraang video, malinaw nating na-establish na ang consummation of marriage ay nangyayari sa pag-iisang laman ng isang lalaki at babae. Ayon sa Genesis chapter 2 verse 24. Basahin ulit natin. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall join to his wife, and they shall be one flesh. Nilinaw din natin na ang basbas ng magulang ang nagbibigay ng kabanalan sa pagsisimula ng buhay may asawa at hindi ang basbas ng pare, ministro o pastor. Sa kulturang Pilipino, ang basbas ng magulang ay nagaganap sa matagumpay na pamamanhikan. Para sa legality ng pagsasama, ipinayo natin na matapos ang basbas ng magulang, pumunta sa huwes or mayor para sa legal na dokumento. Muli naming lilinawin na kung adultery ng Ten Commandments ang pag-uusapan, hindi po ang kaperasong papel ang basehan, kundi ang pagiging one flesh ng mag-asawa. Genesis chapter 2 verse 24. Bago tayo magpatuloy, sagutin lang natin ang ilang katanungan mula sa nakaraang video. Kasalanan ba ang premarital sex? Wala pong premarital sex na nangyayari dahil sa mismong oras ng pagniniig, kayo ay naging mag-asawa ayon sa Genesis chapter 2 verse 24. Kung ginawa nyo ang bagay na yan nang walang basbas ang magulang, masasabi nating hindi nyo sila binigyan ng honor, kundi kahihiyan, lalo na kung nagkabuntisan. Dumako na tayo sa adultery. Alam nyo ba kung bakit nagkakaproblema ang mga sekta pagdating sa pagpapatupad ng provisions ukol sa adultery? Unang rason, sinisipa nila ang kautusan dahil sa turo ni Paul. Pangalawang rason, marriage contract ang itinuturing nilang basihan at hindi ang one flesh principle ng Genesis chapter 2 verse 24. Pinalabas nila na ang pakikiapid na ipinagbabawal sa Ten Commandments ay mangyayari lamang kung may permadong marriage contract ang isang nakiapid sa iba. Therefore, kung hindi kasal, hayahay, malayang makisiping kung kani-kanino at hindi magkakasala ng adultery dahil walang pinakasalan. Saan matatagpuan ang ganyang lifestyle? Sa mga liberated democratic countries. Yan ang resulta ng doktrina ni Paul. Romans chapter 7 verse 6. We have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Ingat kayo sa mga paghuhusga ninyo. Tahasang tinutuligsa ng Offeryan Heritage Conservatory ang ginagawang paghuhusga ng ilang sekta sa mga nagsasamang mag-asawa na hindi kasal.
For your information, kung ang pagsasama nila ay may basbas ng mga magulang at pareho silang malinis noong sila ay unang nagsiping, sasabihin namin sa inyo, dalisay at banal ang kanilang pagiging mag-asawa sa mata ng Elohim. Comparing kung ang ikinasal ni pastor, kahit isa sa partner dyan ay may naunang pakikipagsiping sa iba. Kunwari, ang babae ay nakisiping na sa una niyang boyfriend. Or dili kaya si lalaki ay may naka-live-in na noon. Ngunit, dahil pareho silang walang pinakasalan, kung kaya legally single at may senomar, Certificate of No Marriage. At ngayon, si babae ay nakasuot ng puting trahe de Buda at sila ay nakaluhod, binabasbasan ng pare o ng pastor. At tinawag nila ang seremonya na sagradong matrimonya. Alam nyo kung ano ang ginagawa nyo? Hypocrisy. Ang kasal-kasal ni pastor ay seremonyang karumaldumal sa mata ng Elohim dahil pinagtitibay nito ang adulterous na pagsasama. Defiled ang mga ikinakasal. May violation sa one flesh principle ng Genesis chapter 2 verse 24. Ilang taon matapos ang kasal-kasal, wala na, nagkasawaan na. Magpa-file na ngayon ng divorce. Then, hanap ulit ng ibang partner at magsusuot ulit ng puting trahe de Buda. Haharap ulit kay pastor para sa isa na namang kasal-kasal. Ganon? Alam nyo ba ang kantang Banal na Aso, Santong Kabayo? Yan, exactly. Dinedescribe ang mga pinaggagawa ninyo. Kung ipagpipilitan nyo na ang marriage contract ang basehan ng adultery, magkakaproblema kayo dito. Number 1, pinalalabas nyo na ang mga nagsasama na walang pinirmahan ay exempted sa adultery ng 10 Commandments kasi walang marriage contract na pinirmahan. Number 2, yung mga nasa bundok na katira, mga tribal community na walang pinirmahang papel-papel ay exempted din sa adultery ng 10 Commandments kasi walang marriage contract. Number 3, noong wala pang family code at kung ano-anong batas tungkol sa kasal, ibig bang sabihin ang mga tao noon ay exempted sa adultery ng 10 Commandments dahil walang pirmadong marriage contract? Ganyan ba ang itinuro sa inyo ng Holy Spirit ninyo? For your information, ang adultery na sinasabi ng Biblia ay binding sa lahat. May marriage contract o wala. No one is excused. Hindi ang kasal ng sino mang huwes, mayor, pastor, ministro, pare, obispo, kardinal, or kahit ng papa ang basihan sa pagpapatupad ng Biblia ukol sa adultery, kundi ang pagiging one flesh na sinasabi ng Genesis 2:24, period. Himayin natin ang complexity ng adultery ayon sa biblical perspective. Ano ang adultery? Yan ang pagkakasala ng isang lalaki o babaeng may asawa na nakipagtalik sa iba. Yan din ang pagkakasala ng isang lalaki o babae na walang asawa ngunit nakisiping sa may asawa. Para maunawaan ang concept ng adultery, gumamit tayo ng example. Kunwari si Andrew at si Andrea ay parehong wala pang karanasan. Ibig sabihin, pareho silang malinis at sila ay nagsiping. Automatic, sila ay naging isang laman bilang mag-asawa ayon sa Genesis chapter 2 verse 24. Hindi pinag-uusapan kung nabuntis man o hindi si Andrea. Labas din sa usapan kung may marriage contract o wala. Basta nagsiping sila kaya naging one flesh sa mata ng Elohim. Walang sino man ang may karapatan na paghiwalayin sila. Matthew chapter 19 verse 6. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what Elohim has joined together, let no one separate. Tanong,
Pwede bang sina Andrew at Andrea mismo ang puputol ng kanilang pagiging isang laman? Tingnan natin. Scenario number 1. Si Andrea ang gustong humiwalay kay Andrew sa anumang dahilan. Ito ang provision. Mark chapter 10 verse 12. And if a woman shall put away her husband and be married to another, she committeth adultery. Analysis. Number 1, pwedeng humiwalay si Andrea. Ngunit, number 2, magkakasala si Andrea kung sasama siya sa ibang lalaki. Number 3, maghihintay si Andrea kung kailan mamamatay si Andrew ayon sa one flesh principle. Number 4, walang provision sa Biblia na kung ang lalaki ay nagtaksil, malaya na ang babae na humanap ng ibang lalaki. Number 5, kung sa tingin ng babae unfair ang batas, hintayin nyo ang paliwanag namin bandang huli nitong video. Senaryo number 2, walang pagkakasala si Andrea, malinis ang kanyang pagkababae, walang kataksilan, ngunit gusto siyang hiwalayan ni Andrew. Ito ang provision. Matthew chapter 5 verse 32. But I tell you that any man who divorces his wife except for the problem of sexual sin is causing his wife to be guilty of adultery. And whoever marries a divorced woman is guilty of adultery. In Tagalog, maliban na lang kung ang babae ay nagkasala sa sexual na aspeto, ang sino mang lalaki na iiwanan ang kanyang asawa ang siyang nagtulak sa babae na magkasala ng adultery. Ang sino mang lalaki na papatol doon sa divorced woman ay magkakasala din ng adultery. Analysis. Number 1, may pananagutan si Andrew sakaling magkasala si Andrea ng adultery dahil iniwanan niya ito. Number 2, hindi pwedeng mag-asawa ng iba si Andrew. Magkakasala siya ng adultery. Ganon din si Andrea. Nakatali sila pareho sa one flesh principle. Number 3, ang sino mang papatol kay Andrea noong ito ay iniwanan ni Andrew, ay magkakasala din ng adultery. Nasusulat, Luke chapter 16 verse 18. Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery. And the man who marries a divorced woman commits adultery. Analysis number 4. Magkakasala din ba ng adultery ang babaeng papatol kay Andrew na humiwalay kay Andrea? Kung alam ng babae na si Andrew ay may asawa at pinatulan niya pa rin, yes, magkakasala din ng adultery ang babaeng papatol kay Andrew. Ibang usapan kung niloko siya ni Andrew. Ganon din sa part ng lalaking papatol kay Andrea. Kung alam ng lalaki na divorced woman si Andrea at pinatulan niya pa rin ito, guilty ang lalaki sa adultery. Ibang usapan din kung niloko siya ni Andrea. Iluhim na ang magpapasya sa bagay na yan. Analysis number 5. Interlocking ang scenario 1 at scenario 2. Dahil sa one flesh principle, obligado ang mag-asawa na ayusin na lang kung anuman ang gusto nila. Walang puwang para sa divorce for convenience. Kung hindi man nila magawang ayusin, pareho silang hindi pwedeng sumama sa iba. Sa ganyang mga kautusan, maiiwasan ang fornication sa lupain. Dumako tayo sa senaryo number 3. May pagkakasalang sexual na nagawa si Andrea, kaya iniwanan siya ni Andrew. Huwag malilito. Kanina, iniwan ni Andrew si Andrea kahit wala itong sexual na pagkakasala. Itong tinatalakay natin ngayon, itong senaryo, ay may pagkakasala si Andrea, kaya iiwanan ni Andrew.
Basihan pa rin natin ang Matthew chapter 5 verse 32. Basahin ulit natin. Pasensya na, kailangang maging redundant. But I tell you that any man who divorces his wife except for the problem of sexual sin is causing his wife to be guilty of adultery. And whoever marries a divorced woman is guilty of adultery. Important note, ang term na sexual sin ay hindi limited sa pakikiapid lamang sa ibang lalaki. Tandaan nyo na merong provision sa Leviticus gaya ng pakikipagsiping sa hayop. Ito ang analysis natin. Tandaan ha, may pagkakasalang sexual si Andrea kaya iiwanan or iniwanan ni Andrew. Ito ang analysis. Number 1, dahil sa sexual sin ni Andrea, malaya na si Andrew na mag-asawa ng iba. Ito lang ang valid reason para iwanan ng lalaki ang asawa upang mag-asawa ng ibang babae. Wala nang ibang reason for divorce. Number 2, sino ang pwedeng maging pangalawang asawa ni Andrew? Sagot, kahit sinong babae, basta walang sabit, pwedeng byuda. Ngunit kung si Andrew ay high priest or may katungkulan sa templo, virgin lang ang pwede niyang asawahin. Number 3, kahit putol na ang relasyon ni Andrew kay Andrea, ang lalaking pumatol kay Andrea ay magkakasala din ng adultery. Standing ang utos, ang sinumang mag-aasawa ng divorced woman ay guilty ng adultery. Hindi pinag-usapan ang dahilan. Sa muli, ibang usapan kung niloko ni Andrea ang pangalawang lalaki niya. Ngayon, lumalabas na kung ang mga babae ang nagkasala, malayang mag-asawa ng ibang babae ang kanilang asawang lalaki. Ngunit kung ang mga lalaki ang nagkasala, bawal pa ring mag-asawa ng iba ang mga babae. Sa madaling salita, hindi nagkakaroon ng kalayaan ang mga babae sa ilalim ng biblical divorce. Kung sa tingin nyo unfair ang kautusan, hintayin nyo ang paliwanag namin sa bandang huli ng video. Scenario number 4. Kunwari, alam ni Andrew na si Andrea ay may ibang lalaki. Ngunit ayaw niya itong iwanan. So ibig sabihin, alam ni Andrew na may lalaki si Andrea pero pinakikisamahan pa rin ito ni Andrew. Ito ang provisions. Hebrews chapter 13 verse 4. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. For Elohim will judge the adulterer and all the sexually immoral. Kasama ang mismong mag-asawa, kailangang igalang ng lahat ang pagiging mag-asawa at ang marriage bed ay panatilihing malinis. May responsibilidad ang mag-asawa, lalo na ang lalaki, na pangalagaan ang kabanalan ng kanilang pagsasama. Ang pagkonsente ng lalaki sa maruming gawain ng kanyang asawa ay isang uri ng sexual immorality. Guilty si Andrew ng fornication. Scenario number 5. Gustong balikan ni Andrew si Andrea matapos niya itong i-divorce. Pwede pa kaya? Pwede, pero may dalawang kondisyon. Una, ang dahilan ng divorce ay hindi kasalanang sexual sa parte ni Andrea. Pangalawa, walang ibang lalaki na sumiping kay Andrea noong iniwan ito ni Andrew. Ibig sabihin, si Andrea ay malinis na iniwan, malinis pa ring babalikan ni Andrew. Yan po ang kondisyon. Ngunit, kung si Andrea ay nagkaroon ng ibang lalaki, kahit patay na ang lalaki, hindi na siya pwedeng balikan ni Andrew. Ang dahilan, maruming babae na si Andrea. Deuteronomy chapter 24 verse 1 hanggang 4. If a man marries a woman
who becomes displeasing to him because he finds something indecent about her, and he writes her a certificate of divorce, gives it to her, and sends her from his house. And if after she leaves his house, she becomes the wife of another man, and her second husband dislikes her, and writes her a certificate of divorce, gives it to her, and sends her from his house, or if he dies, then her first husband who divorced her is not allowed to marry her again after she has been defiled. That would be detestable in the eyes of Yahweh. Ngayon, wrap up natin ang biblical divorce bago tayo tumuloy sa susunod na topic. Number 1, ang divorce ng Biblia ay nakabase sa one flesh principle at hindi sa marriage contract. Ang one flesh ay binding habang buhay ang mag-asawa. Number 2, ang nag-iisang valid reason for divorce ay sexual sin ng babae. Number 3, dahil sa one flesh principle, ang babaeng divorced ay walang kalayaan na mag-asawa maliban na lang kung patay na ang kanyang asawang lalaki. Number 4, sakaling iniwanan ng lalaki ang isang malinis na asawa, ang lalaki na yan ay may pananagutan sakaling magkasala ang babae dahil ito ay kanyang iniwanan. Number 5, matapos i-divorce ang isang babae, pwede pa rin itong balikan ng lalaki kung ang babae ay nanatiling malinis. In short, hindi na involved sa ibang lalaki. Number 6, ang divorce sa Biblia ay hindi for convenience na gaya ng human law divorce. Ngayon, lilinawin natin bakit walang kalayaan ang mga divorced woman na maghanap ng ibang lalaki. Huwag niyong isiping unfair ang kautusan. Nilagyan lamang ng additional restriction or paghihigpit ang mga babae upang mapangalagaan ang kanilang pagkababae. Hindi po kasi pwede na kung ang asawang lalaki ay ng babae, gaganti din si babae, manlalalaki na rin. Iba po ang sexual organ ng babae. It is a receptacle, depository. Sa oras ng pagniniig, may mga protina mula sa lalaki na kumakapit at napupunla sa katawan ng babae. May epekto po yan sa mga susunod na anak ng babae kahit sa susunod na lalaki. Yan ang dahilan kung bakit ang high priest ay pinagbawalang mag-asawa ng divorced or byuda. Virgin lang talaga ang pwede sa kanya para hindi makorap or ma-defile ang magiging anak ng high priest. Leviticus chapter 21 verse 13 hanggang 15. The woman he marries must be a virgin. He must not marry a widow, a divorced woman, or a woman defiled by prostitution, but only a virgin from his own people, so that he will not defile his offspring among his people. I am Yahweh who makes him holy. Mauunawaan nyo ang pinopoint out namin dyan. Kung napanood ninyo ang tungkol sa telegony na inilabas namin sa creation series, huwag pong lalagyan ng malis. We are talking about human anatomy and genetics. Ngayon, may nagtanong sa amin, paano daw yung mga hindi nag-asawa at nagpakatandang single? Ito ang sagot namin. Walang sinabi sa Biblia na kasalanan ang hindi pag-aasawa. Mismong galing sa salita ng Mesaya, Matthew chapter 19 verse 12. For there are some eunuchs which were so born from their mother's womb, and there are some eunuchs which were made eunuchs of men. And there be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. Ang isang eunuch ay isang single person na hindi na nag-asawa.
ayon sa mga scholars, ang eunuch ay castrated individuals. Ibig sabihin, wala silang capacity na mag-reproduce gaya ng normal na lalaki. Kung kaya, hindi na sila nag-aasawa. Ang sabi ng Mesaya ay, may mga eunuch na inborn at may mga nagpaka-eunuch naman for the sake of the kingdom of heaven. Isa pang tanong, paano daw yung mga nakapag-asawa ng ibang lahi? Mula sa nakaraang video na ipakita na natin na ang mga Hebrew Israelites ay inutusang i-preserve ang kanilang lahi na huwag mahaluan ng mga Canaanite. Ngunit, maraming pangyayari sa Biblia kung saan may mga taong galing sa ibang lahi na naging bahagi ng nation ni Jacob. Halimbawa dyan ay si Rahab at ang kanyang pamilya, si Ruth na isang Moabite pero lumabas na naging great-grandmother ni King David. Ngayon, kung papansinin, kinailangan magpasakop sa covenant ng Israel ni Jacob ang isang hindi kalahi ng Israelite. Kailangan nilang sambahin ang tunay na Elohim na sinasamba ng lahi ni Jacob. Yan po ang requirement. Bilang pagtatapos, muli naming bibigyan ng diin ang pagsunod sa laws and written code of conduct ng mga Hebrew Israelites. At malaking bahagi dyan ang tungkol sa sexual behavior na ating tatalakayin sa mga susunod na video dito pa rin sa Commands Series. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Oferian Heritage Conservatory. Para sa mga new subscribers, welcome to the Heritage at para sa lahat, be blessed. Shalom.